Walls are closing in sa DDS block sa Senado. Ilang senador ngayon ang nahaharap sa mga kasong pandarambong kaugnay ng flood control scandals. Ang mga kumpirmadong nakasuhan ay sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Samantala, isang perjury complaint ang isinampa laban kay Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman ngayong Biyernes dahil sa 112 milyong campaign funds na reportedly natanggap niya pero hindi niya dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Hinggil dito, nagpadala umano ng notice si Ombudsman Boying Remulla kay Senate President Tito Soto na naglalayong huwag bigyan ng travel authority si Jinggoy. Well, we sent a note already to Senate President not to give any travel authority to Senator Estrada, and we also put him in a list that we are asking immigration to help us with stopping people from traveling when they're under investigation or when they're subject of a formal investigation already. Ang Sandigan Bayan naman ay inutusan si Jinggoy na mag-submit ng detalyadong itinerary, return ticket at iba pang dokumento para sa travel request sa Japan, Norway at Austria habang hinaharap ang pork barrel scam cases. Aba, balak pa yatang maglamyerda o magtago si Sexy. May booking na ba? Sa ganitong sitwasyon, lalong nagiging invincible si Tito Soto bilang Senate President. Halos supermajority na ata sila. So paano na ang mga DDS? Samantala, opisyal nang nagtatago si Bato de la Rosa na hinihintay na lang ang official ICC warrant of arrest para masamahan na niya ang Tatay Digong Yonya sa The Hague. Panoorin ang nakakatawang gaslighting performance ni Attorney Torion hinggil dito. If indeed there is a warrant of arrest against him. So he's not hiding, but where is he? He's not hiding, he's just making himself unavailable as Sigurado, next in line na dyan si Epal Boy Bongo. Ayon kay former Senator Antonio Trillanes, sa Davao City daw, nagtatago si Bato. Ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Nasa Davao City, nagtatago, wala siyang planong lumabas. Ang kondito is dahil sa sitwasyong ito, posibleng tanggalin si Bato sa Senado para 13 bagong senador ang ihahalal sa susunod na midterm elections. May precedence na pagka hindi ka pumapasok for a certain period of time, just like what happened to Senator Ping nung panahon ni GMA, ilalock up yung office mo, i-absorb yung mga empleyado mo ng Senate Secretary, pero hindi ka na makaka-function. And by 2028, by a mere resolution ng Senado, pwede na siyang tanggalin. Para 13 na yung pipiliin sa 2028 elections, 13 senators na. Pero payo ni Sentry, mas mabuti pang sumuko na lang si Bato para may kakwentuhan naman si Digongyo na marahil board na ngayon sa The Hague. So wala naging value yung pagkapanalo niya nung Mayo. Hindi na yan magpapakita. Kung magpapakita man siya, he will try to seek refuge sa Supreme Court, yung cover na doon. Pero I think dapat nga mag-volunteer na lang siya, pumunta siya, samahan niya si Digong doon sa The Hague, di ba? Para may kakwentuhan si Digong doon, magkapi-kapi sila doon, di ba? Lutuan niya ng favorite dish ni talagang yun. Pwede nilang i-avail yun. Hindi ba? Kung talagang mahal mo si Tatay Digong mo, di samahan mo dun. Ganun lang naman kasimple yun. Pero dito, makikita na talaga wala naman pala kayong malasakit kasi ang samahan nyo, pera-pera lang ang basis. Di ba?